Frederick POV. Matapos ang nangyari kanina, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa ng babaeng yun. In my own place, humanda talaga ang babaeng yun sa akin. Hindi ko talaga matanggap ang ginawa niya. Umakyat na ako sa taas, at bago ako pumasok sa banyo upang maligo, dahil sa ginawa ng babaeng yun sa akin, tinignan ko muna ang pamangkin ko at masarap ang tulog. Akala mo hindi makabasag pinggan sa pagkaamo ng mukha, pero kapag normal days, siya lang naman ang nagpapasakit ng aking ulo. Napailing na lang ako sa aking naiisip. Mailap kasi siya sa mga taong hindi niya kakilala. Nasanay na kasi na ako lang at si Michael lang ang kinakausap. Mabuti na lang andyan ang pinsan ko, maliban sa akin. Kaya naman medyo nahirapan ako sa paghahanap ng kanyang yaya. Meron naman noon, kaya lang hindi nagtagal, dahil reason nila hindi daw kayang alagaan ang aking anak. Masyado daw siyang violence at hyper. Yeah, I am his father, yun ang alam niya, kaya naman may tampo siya sa akin, dahil minsan hinahanap niya ang mommy niya sa akin, but I don't know how to tell him the truth. He is a 5-year-old pero advance ang isip. Para siyang matanda kung magsalita. Minsan napapailing na lang ako. Hindi ko rin alam kung kanino siya nagmana, dahil mabait naman ang totoong magulang. Iniwan ko na siyang masarap ang tulog, at dumiretso na ako sa banyo. Sabi ni Michael kanina may dinner meeting kami kay Mr. and Mrs. Santos, kaya naman binilisan ko na ang galaw ko. Nakakahiya naman sa kanila, mga big client common din mga yon. Pagkatapos kong naligo at magbihis, ginising ko na si CJ. Body wake up. Gising ko sa kanya, sabay tapik sa kanyang balikat. Para kasi talagang matanda ang pamangkin ko. I want more sleep daddy, reklamo niya na parang ayaw pang bumangon. Dahil tumalikad siya sa akin. Kaya naman binuhat ko na, at kiniliti na sa kilikili niya, at yun nga napatawa pa. Alam ko ito ang gusto niya, dahil minsan nawawala na talaga ako ng oras sa pamangkin ko, dahil sa tambak ng aking trabaho. Natawa na rin ako, sa ginagawa ko sa kanya, dahil nakakahawa ang hajijek niya. Ngunit nagkunwari na naman siyang tulog, dahil ipinikit pa ang mga mata. Cedric John Parker wake up buddy. I have a meeting today. We continue to play later okay? Bulong ko sa kanya. At ito na nga sinimanggutan na naman ako. Eto na nga sinasabi ko, bad mood na naman, pero ayaw ko masira ang gabi niya. Minsan nasabi ko na rin sa sarili ko, kapag may nakapagpaamo dito, ibibigay ko lahat ang kahilingan, kung sino man ang taong yun. Dahil si Michael minsan nagbabangayan din sila. Para nga silang aso at pusa kung mag-away. Buti na lang naiintindihan naman ng aking pinsan itong pamangkin ko. Kahit pa sobre na minsan si CJ. Naalala ko pa galing kami sa US bagong dating namin. Dahil pagod ako hindi ko siya pinapansin that time. At ang ginawa niya binasag lang naman ang salamin sa may bintana. Akala ko pinasok na kami ng magnanakaw. Dahil sa pagkagulat ko napabalikwas pa ako sa couch, kung saan ako nakahiga. And I saw him like what he did. I was very shocked that time, and anger to him. Not because what he did. It because what if something happened to him, what should I do? At hindi ko namalayan na sigawan ko siya sa oras na yon. Umiyak pa noon. Dahil siguro sa sobrang galit ko, maybe he's scared of me. Pero sinabihan ko siya na ayaw ko nang may umiiyak, dahil para sa akin mahina lang ang umiiyak na lalaki. Yun ang simula ng hindi ko na siya marinig pa na umiyak. Pero sabi ng pinsan ko bata pa si CJ. Dapat ma-enjoy niya muna ang pagiging bata. Which is true naman. Napalalim na naman ang iniisip ko. Kaya tinawagan ko si Michael. Bro come here hurry. Sabi ko agad sa kanya, at pinatay ko na agad ang tawag. Hindi ko na rin siyang hinintay pa na sumagot. Malapit lang naman si Michael dito. Dahil binigyan ko siya ng VIP room sa aking hotel. Isa pa siya din ang aking VP. Hindi naman nagtagal ay dumating din ang aking pinsan. Pagpasok niya sa loob hindi na siya nagtaka. He know already who's made it. Napailing na lang siya. Malala na siya bro, paano kung siya mismo ang masaktan sa ginagawa niya, saad pa sa akin noon. I understand him, dahil ganun din naman ako. Nasaan pala siya? Tanong pa dahil wala sa baba si CJ. Umakyat kanina dahil nasigawan ko. Hindi ko alam natutulog ako,
pero nagulat na lang ako sa ingay, and he did that. He's in the guest room I think, sagot ko naman sa pinsan ko. Alam ko kasi doon sa guest room nagtatago si CJ kapag nagagalit ako. Dahil doon ko laging natatagpuan. Okay, ako na bahala sa kanya, ikaw na dito. Sagot sakin at tinapik pa ako sa balikat ko, sabay napailing na rin. Ang laki na ng pinagbago mo, hindi ka na ata ng babae ah. Pangbubos ko pa sakin, sabay ngisi ang hinayupak. Kaya sinaman ko siya ng tingin. Tumawa lang naman siya. Nabalik ako sa realidad nang may sumuntok sa aking likod, hindi naman masakit kasi maliliit naman na kamao, pero nagkunwari ako na nasaktan. Ouch body. It's hurt, kunwari akong nasaktan sa ginawa niya sakin, tumawa naman siya. Mukhang good mood ngayon ang anak ko. You told me, you have meeting. You're getting late. Pasiga pa niyang saad sakin na nakahalukip-kip na ang mga braso sa kanyang harapan. Hindi ko rin mapigilan ang hindi mapangiti sa itsura niya. Ang totoo kay CJ din ako kumukuha ng aking lakas. Dahil kapag kasama ko siya, aaminin ko sa sarili ko masaya ako. Hindi man ako handa noon na alagaan siya, ngunit buo ang aking loob at inako ang responsibilidad ng isang ama, dahil ayaw ko naman siyang ibigay sa iba. I don't mind kung nawala na ako ng oras sa sarili ko. Yes, I admit, I am a certified playboy, but that it was before. When CJ coming in my life it was change at all. Nakalimutan ko na rin ang mambabae. Napatingin pa ako ulit sa pamangkin ko. At ganun pa rin ang itsura. Okay buddy, get ready. We have dinner outside okay, sagot ko na sa kanya. Nang tapos na kaming nagbihis, sakto naman nang may nagbasina sa labas. Alam ko ang pinsan ko na yun. Kaya naman inutusan ko si CJ na maunang bumaba. Body go down first. Wait for me there okay? Tell ka Tito Michael. Sabi ko sa kanya. Tumungo naman. Eto rin ang maganda sa kanya, ang dami na niyang alam, tulad nga ng sabi ko advance siya mag-isip, kumpara sa mga ibang bata. Pagbaba ko rinig ko pa ang bangayan nilang dalawa, as usual para silang aso't pusa. Nag-aaway na naman sila. Pero si Michael pang ising-isi kay CJ. Then, why are you here again monkey? Si CJ ang nagsasalita na napakunot pa ang noo, kaya naman nilapitan ko na sila, at baka kung ano na naman ang maisipan niyang gawin. You don't have any choices young ma. I am here at your service master. Sagot naman ng isa na akala mo big boss ang nasa harap dahil nagbaw pa. Kaya bago pa may mapikon nagsalita na ako. Stop that! Sigaw ko sa kanilang dalawa. Napatingin pa sila sa gawi ko, at ang dalawa nagkatitigan pa na akala mo mag-aaway, na parang mga mabangis na hayop. Si CJ ang sama na ng mukha. Mukhang alam ko na kung saan na naman papunta. Dahil ginala na ang mata sa paligid, mukhang nag-isip na naman ng pagdidiskitahan. Kaya bago pa may mangyari umawat na ako. You stop. Pumapatol ka pa sa bata. Kunwaring saway ko sa pinsan ko, ngunit ang isa mukhang hindi makuha ang ibig kong ipahiwatig dahil pumatol pa. Bro, hindi yan bata tiyanak yan. Ganting sigaw niya, gusto ko man matawa sa sinabi ng aking pinsan pero nagpigil ako. I wonder why kung alam ni CJ ang salitang tiyanak. What is tiyanak monkey? Si sabi ko magtatanong siya sa aking pinsan. Dahil mukhang curious naman si CJ, gusto ko matawa sa kanila, pero sumeryoso ang mukha ko, baka malate pa kami, and speaking of late, nagring ang cellphone ko. Kaya naman nagpaalam pa ako sa dalawa, at iniwan ko muna sila para sagutin ang tawag. Total is 7 PM pa lang naman, kaya may oras pa ako. Wait buddy, stay here with Tito Monkey? I mean Tito Michael. Sabi ko kay CJ tumungo naman ito. At nang pagsulyap ko sa aking pinsan, sinaman lang ako ng tingin. Siguro sa pagsakay ko sa tawag ni CJ. Napangisi pa ako sa kanya bago ko sila iniwan. Ngunit bago ako lumayo sa kanilang dalawa, dinig ko pang tanong ulit ni CJ kay Michael. What is tiyanak Tito? Tell me. That sound was not good. Isn't it? Sabi pa na akala mo alam niya kung ano yun, dahil yata sa medyo seryoso ang bata sa pagtanong, dahil wala nang monkey na tawag ni CJ sa tito niya. Iniba na ang usapan ni Michael. At lumayo na ako ng tuluyan sa kanilang dalawa.
Hindi ko na alam kung ano ang pinag-uusapan nila, dahil nakalayo na ako. Yes Miss de Guzman, what it is? Tanong ko agad sa kabilang linya, pagkasagot ko sa tawag. Miss de Guzman is my secretary. Sir, sorry po sa istorbo, pero kailangan niyo po pumunta dito sa hotel ngayon. Ikaw po kasi ang hinahanap ng isang babae dito. Wala din po makaawat sa kanya sir. Gusto po manggulo. Halata sa boses ng aking secretary ang takot. I wonder why, kung sino ang tinutukoy niyang babae. Hindi naman na bago ito sa amin. Imbis na ang manager ang sasagot sa mga ganitong problema. Ako pa ang tinatawagan. But I don't have choices. Ayaw ko din naman masira ang negosyo ko. Kaya naman wala akong magawa, kundi pupuntahan na lang ang sinasabi nilang nanggugulo. Okay, I'll be there in minute, sagot ko at pinatay ko na ang tawag. Hindi ko na rin hinintay pa ang sagot ng aking sekretarya. Pagbalik ko sa living room nagtatawanan na ang dalawa. Mukhang magkasundo na. Kanina lang kong magbangayan parang walang bukas. Tinignan ko ang orasan, maaga pa naman, kaya naman pinauna ko na sila sa meeting place namin. Total naman malapit lang doon. Kinausap ko muna ang aking pinsan. Buddy, go with Tito first. I have something to do in the hotel for a while. I'll go with you later okay? Sinabi ko sa pamangkin ko, pero nakatingin ako kay Michael, ang mukha niyang may pagtataka. I will tell you later bro, go first nakakahiya naman kina Mr. Santos sabi ko dito. Kahit pa may pagtatanong sa kanyang mukha, ay tumungo naman. Okay, but, you need to come bro remember, Mr. Santos is a big client, pagpapaalala sa akin. I don't care kung big client man sila. Ngunit may respeto din naman ako, kaya naman tumungo ako sa aking pinsan. Pagdating ko sa hotel isang sumisigaw na babae ang aking nadatnan, at napapalibutan ng mga staff ko at mga security. Hindi pa ako nakakalapit, nang narinig ko na ang kanyang sigaw sa mga staff. I told you, I want to talk to the CEO. Wala bang nakakarinig sa akin ha? Sigaw niya na umabot pa sa pandinig ko, at ang mga staff mukhang takot na takot sa sumisigaw na babae. Nasa tapat sila ng VIP room. Habang nakatalikod ang babae na sumisigaw sa aking mga staff. Tignan nyo ang gawa nyo. Sinira nyo ang mga gamit ko. Akala ko ba maayos ang trabaho dito sa hotel na to ha, ganito ba ang maayos sa inyo? Patuloy sa kakasigaw ng babae, kaya naman dahil naiirita na ako sa boses niya, kahit pa malayo-layo ako sumigaw na ako, na alam kong abot sa kanilang pandinig. Hindi naman ako nagkamali, dahil nasa akin na ang atensyon nilang lahat. What's going on here? Nagdadagundong kong sigaw, kaya lumingon lahat sila sa akin, partikular sa babaeng kanina lang akala mo kung sinong sumigaw. Umurong naman ang dila. Nang nakarating ako sa harapan nilang lahat, inulit ko ang aking tanong, dahil kung wala pang sasagot lahat sila malalagot sa akin. Tinawag ba ako ng dahil lang pala sa walang kwenta? Sinaman ko pa ng tingin ang aking secret area, na mukhang natakot pa sa akin. What's going on here? Pag-uulit ko pa sa tanong ko, dahil wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. So you are Mr. CEO. Nauutol na sagot ng babae, na kanina lang akala mo kung sino. Kaya pati siya sinaman ko ng tingin. Who cares kung customer siya ng aking hotel? Yes, any problem of that? What your problem? And what do you want from me? Diretso kong tanong sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa akin ang kanyang paglunok, at parang napangisi pa. Kilala ko ang budi ng mga katulad niya. Mukhang nagpapansin lang ang babae. Sir, nagrereklamo po si ma'am, kasi daw nasira ang mga gamit niya sir, sagot ng isa sa mga staff ko. And, where's the damage show me? Medyo irito kong sagot sa kanila, sabay sulyap ko sa aking secret area. Sir, accident po kasing nabasa yung damit ni ma'am na isusuot daw niya ngayon, kaya po siya nagalit, sagot pa ng staff ko, na alam ko nanginginig na sa takot. Mas lalo pa akong nagalit, dahil lang sa simpleng problema at kinailangan pa ako. Kaya sinaman ko ng tingin silang lahat. Miss de Guzman, ito ba ang sinasabi mong importante? Sigaw ko sa kanya, alam ko na nagulat silang lahat sa akin. Ang ayaw ko sa lahat, tatawagan ako sa walang kwentang bagay. Napansin ko rin ang babae na kumalma naman.
I'm sorry sir, sagot niyang nanginginig sa takot. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ko harapin ang VIP. You miss, turo ko sa kanya at napaigtad pa. Dahil yata sa pagkabigla, kahit kasi gusto kong kumalma, hindi pa rin maalis sa isip ko ang galit, lalo na at ganito lang ang madatnan ko. Ang walang kakwenta-kwentang bagay. Kung may problema ka, wag ako ang ipapatawag mo. Kung nasira ang lahat ng gamit mo, sa mga staff mong sabihin, and one things. Sabay tingin ko sa buo niyang katawan, hindi naman siya maganda, at napansin ko na isa siya sa mga babae na gusto lang magpapansin sa akin. You're not my type. Insulto kong sigaw sa kanya at namula pa ang mukha, iniwan ko na silang tulala lahat lalo na sa VIP. Bago pa ako umalis sinabihan ko pa si Miss De Guzman. Ibigay mo lahat sakin ang report about here. I can see what should I do. About her things, just let me know, then I'll pay the costs. Sabi ko na umalis na ako agad nang hindi sinulyapan ang babae. Pagkaalis ko napasulyap pa ako sa aking wristwatch. Ganon na lang ang pagmamadali ko, dahil mukhang late na ako sa aking meeting. Napamura na lang ako. I'm getting late, pero nagring ang cellphone ko, pagtingin ko sa screen, it was Michael. Kaya sinagot ko na agad, baka may ginawa na naman kalokohan si CJ. O baka naman umalis na sila Mr. Santos, kaya naman mabilis akong naglakad papunta doon. Nang hindi ko sinasagot ang tawag ni Michael, ngunit hindi tumitigil sa pagtunog ang aking cellphone. Kaya naman sinagot ko na, hindi pa ako nagsasalita nang bigla siyang sinabi sa akin, na akala mo may hindi magandang nangyari sa kanila. Dahil sa kanyang boses. Bro, where are you? You can't believe what happened to CJ right now bro, come here faster. Diretsyong sabi niya sa akin, kaya naman hindi mawala sa akin ang kaba. Halos tumakbo na ako makarating lang agad sa kinaroroonan nila. Ngunit pagdating ko sa table maayos naman lahat, kaya sinamon ko ng tingin ang magaling kong pinsan sa kabinulungan, mukhang pinagtritripan yata ako. Pero pansin ko wala si CJ. Gino-good time mo ba ako? Nasaan si CJ? Pabulong kong asek dito, pero bago pa siya makasagot, binati ko muna sila Mr. Santos at seryoso ang aking mukha. Good evening sir, ma'am, I'm sorry for being late. Apologetic kong pagbati sa kanila, mabuti na lang at naiintindihan daw ako, kasi sinabi ko sa kanila kung ano ang nangyari. Tumingin ako ulit sa pinsan ko na may pagtataka. I know CJ very well, hindi yun aalis ng walang kasama, at walang hindi mangyayaring maganda kapag nag-iisa yun. Patingin-tingin pa ako sa paligid, baka naglalaro lang. Ngunit wala talaga. Itong pinsan ko naman bumulong sa akin. Dahil kumakain pa ang mag-asawa. Kumain ka na lang muna, huwag kang mag-alala kay CJ, ako nang bahala doon bro. Bulong niya sa akin, na parabang sigurado siya na walang mangyayaring masama, dahil wala si CJ. Siguraduhin niya lang dahil kung may ginawa na naman si CJ, babawasan ko talaga ang sahod ng hinayupak kong pinsan. Kaya naman wala na akong nagawa, kumain na lang ako. Nag-usap kami nila Mr. Santos about business as usual. Pagkatapos nagpaalam na rin ang dalawa sa akin. About sa branches ng hotel ang pinag-usapan namin, dahil balak nilang mag-invest sa ipapatayo kong hotel sa Isabela. Nagkaunawaan naman kami sa usapan, kaya madaling natapos ang agreement namin. Ngunit wala pa ang pamangkin ko, kaya nag-alala na ako. Kahit pa sinabi ng magaling kong pinsan na mapagkakatiwalaan ang sumama sa kay CJ. Lumabas na ako, at nag-present ako na, ang maghahanap sa kanila, dahil according to Michael, hindi pa daw kumakain si CJ. Ngunit naikot ko na ang buong hotel, hindi ko pa siya nakikita. Nasa garden na ako nang napatigil ako sa isang boses ng babaeng parang narinig ko minsan. Parang hinihila ako ng boses na yun na palapit sa kanya, hindi ko rin maintindihan ang aking sarili. CJ, do you understand Tagalog? Sabi ng boses ng babae, curious ako kaya naman napatigil ako sa paglalakad, buti na lang natatakpan ako ng mga halaman. Ngunit napakunotno ako nang marinig ko ang pangalan ni CJ. Siya kaya ang CJ ko, o magkapareho ng pangalan. Ngunit ang boses parehong-pareho. Kaya naman lumapit pa ako sa kanila, nang hindi nila namamalayan. Yeah, I understand Kunti, but I
can't talk properly, sagot naman ng kilala kong boses. Yes, it was CJ. May pamangkin. Kausap ng babae, na bigla na lang kumabog ang dibdib ko. What the? Hindi ko mapigilan na bulalas, dahil sa may kakaiba akong naramdaman. Hay, salamat naman, kanina pa kaya ako kumakapasa kaka-English sa sagot ng babae kay CJ, napangiti pa ako sa sagot ng babae sa pamangkin ko. Ngunit nabigla ako sa biglang pagtawa ng aking pamangkin, matagal-tagal na din na hindi ko narinig ang tawa ni CJ. Gumalaw pa ang halaman kung saan ako nagtago, upang makita ko lang sila. Dahil sa aking gulat kaya ako natalisod. At tumingin pa ang babaeng kasama niya sa aking gawi. Mabuti at madilim kung saan ako nakatayo. Dahil natatakpan din ako ng mga halaman. Umalis na ako at iniwan ko na silang dalawa. Mukhang masaya naman si CJ, now I understand why Michael is not worry about my nephew. Nasa daan ako, nang tinawagan ko si Michael. Hintayin mo na lang sila, mauna na ako, sabi ko sa kanya. Mukhang na-excite pa ata ang aking pinsan, dahil sa tanong sa akin. Do you meet her? She's beautiful, don't you? Tanong naman sa akin na nakikita ko, nakangisi na naman ang ogag. Kaya pala binigay niya ang pamangkin ko, dahil maganda ang babae daw. Ngunit hindi ko naman nakita ang mukha ng babae dahil nakatalikod sila. Isa pa boses lang ang narinig ko. At alam ko rin mapagkakatiwalaan ang babaeng yun, dahil hindi naman sasama si CJ kahit kanino. No, pagsisinungaling ko sa kanya, totoo naman na hindi ko siya na-meet, ni pangalan nga hindi ko alam. Kaya pinatay ko na ang tawag ko, baka kung ano pa ang sabihin ng aking pinsan sa akin, at bumalik na ako sa penthouse para mag-isip. Hindi ko na rin hinintay pa na sumagot sa akin ang pinsan ko. Aalamin ko na lang, kung sino ang babae kanina nakasama ni CJ. Ngunit bigla na lang pumasok sa isip ko ang babae, na bumuhos ng kape sa akin sa coffee shop ni Tams. Dahil magkapareho pa sila ng boses ng babaeng kasama ni CJ. Hindi kaya iisa lang sila. Pero how? Mga katanungan sa aking isip. Nabigla na lang ako sa aking sarili, kung bakit samasagi sa utak ko ang babaeng yun.